Kaugnay naman po ng isinusulong ng Pangulo na paggamit ng nuclear energy sa bansa. Isinusulong din ngayon ang dalawang panukalang batas na makatutulong para sa pagbibigay ng alternatibong pagkukunan ng supply ng kuryente sa paraang malinis at mura. Ang detalye sa ulat ni Jess Caduco. I believe that it is time also to re-examine our strategy towards building nuclear power plants in the Philippines. Unang State of the Nation address pa lamang ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., malinaw na ang direksyon nito para masiguro ang pagkakaroon ng sapat at murang kuryente sa Pilipinas. At upang maisakatuparan ito, malaki ang papel na maaring gampanan ng posibleng pagbubukas ng bansa sa paggamit ng nuclear energy, maliban pa sa paghahanap ng paraan ng pamahalaan na dagdagan ang renewable energy bilang alternatibo na pagkukunan ng kuryente sa paraang malinis at mura. Taking our cooperation on capacity building further and actually opening the doors for U.S. companies to invest and participate in nuclear power projects in the country. Malaki ang maitutulong na mapunuan ang kakulangan sa supply ng kuryente sa bansa mula sa nuclear power plant. Ayon sa Philippine Nuclear Research Institute, may ilang mga kumpanya na ang nagpahayag ng interes na mag-invest. Ito ang Aboitiz at Meralco. If nuclear comes up, especially the Bataan nuclear power plant, if it's approved for operation after passing safety tests, it will be cheaper than the current than many current energy sources, and not only cheaper, it's also going to be more consistent because nuclear power is 92% available. Yun tinatawag na capacity factor. Kasalukuyang gumugulong na rin sa Senado ang dalawang panukalang Philippine Atomic Energy Regulatory Authority o PhilAtom Bill at ang Philippine Nuclear Liability Act na una nang naipasa ng Kamara. Si Pangasinan Representative Mark Coangco na namumuno ng House Special Committee on Nuclear Energy at longtime advocate ng nuclear power energy ay abalang maipasa na ang dalawang panukalang batas. Itong ating panukala po ay nagtatatag ng ating independent na nuclear regulator. So, hindi po maaring magtayo tayo ng mga nuclear plant kung wala pong taga-pangasiwa doon sa safety ng ating nuclear power plant. Kapwa naniniwala si Coangco at Arcilla na malaki ang maiambag ng Bataan Nuclear Power Plant na may kakayahang mag-supply ng 620 megawatts ng kuryente pang matagalan na at mura pa. Bagamat maganda din naman umano ang mga small modular reactor pero maaring mahabang panahon pa ang kailangan para sa bagong investment. Samantalang maaari na umanong gumana ang PNPP sa loob lamang ng 4 na taon bago pa man magtapos ang termino ng Pangulong Marcos Jr. Coal plant yan, na same output of 620 megawatts, tatakbo ng 18 months, okay? Ilan bang coal na kailangan mo? You will require 50 Panamax ships. Panamax is 50,000 tons with emissions. And then, ang cost ng coal importation for 50 Panamax ships is $800 million. So, 800 million versus 30 million, kailangan pa bang i-memorize yan? Nuclear, therefore, if implemented and rolled out in the Philippines in big enough scale, like 16,000 to 32,000 megawatts by 2045, would slash electricity generation charges to half or less than half of current levels. Ang BNPP ay isa sa mga plantang itinayo kasabay ng nuclear power plants sa Slovenia at South Korea na hanggang ngayon ay patuloy na gumagana. At sakaling mapagana muli ang BNPP, aabot pa raw ito ng hanggang 80 taon. Kung sakaling maging ganap ng batas, ang dalawang panukalang nagtatakdang siguraduhing ligtas ang pamamahala ng nuclear energy sa bansa, maaari nang magbigay ng lisensya sa sinumang nais magtayo ng nuclear energy, kasama na ang muling pagpapagana ng Bataan Nuclear Power Plant. Pero kailangan pa din sumunod sa mga patakaran na pinatutupad ng ibang ahensya ng pamahalaan. Maliban sa pagsunod sa international standard na International Atomic Energy Agency, wala naman umanong kailangan ipangamba, lalo na sa waste disposal dahil pasok na ito sa panukalang batas. Chinek na tayo ng IAEA on that, ang kakayahan, the weaknesses and the strengths, you know. But then that committee is now looking at
further work that has to be done. Ang Department of Energy ang namumuno ngayon sa Interagency Committee on Nuclear Program na mangangasiwa upang maabot ang 2,400 megawatts na nuclear power capacity target sa taong 2032. Jess Caduco, IBC News. Sa ibang balita, kinumpirma ng Department of Migrant Workers o DMW na 2 Pilipinong seafarer ang nasawi dahil sa missile attack ng Houthi rebels sa Gulf of Aden. Bukod dyan, 2 namang tripulanteng Pinoy pa ang nagtamo ng malubhang sugat dahil sa pag-aatake sa kanilang barko. Nagpabot ng pakikiramay ang ahensya sa pamilya at kamag-anak ng mga nasawing seafarer. Samantalang hiling naman ang mabilisang paggaling sa mga nasugatan sa insidente. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan ang DMW sa punong may-ari ng barko para pauwiin ang mga natitira pang tripulanteng Pilipino. Marami pa pong mga balita sa pagbabalik ng Tutok 13.